Sana po ito po sa mga video na hanggang dulo. Gusto ko lamang pong tulungan si dating Senator Antonio Trillanes sa paulit-ulit niyang paglaban sa paulit-ulit na fake news na ikinakalat ng alam niyo na. So bali, sa video na ito, pinaliwanag ng Senator Trillanes na hindi totoo yung bintang sa kanya at kay dating Pangulong Aquino na binenta nila ang West Philippine Sea. Ipinaliwanag po niya dyan ng detalye ng kanyang back channel negotiation with China, anong naging resulta, bakit kailangan gawin yon, bakit legal po ang back channel negotiation, at pinaliwanag din niya kung bakit siya umalis sa debate nila ni Senator Enrile. Bigla po ulit na recirculate ang fake news na iyon na binenta daw nila Senator Trillanes ang West Philippine Sea matapos pong lumabas yung balita patungkol sa secret deals di umano ng dating Pangulong Duterte with China na may kinalaman po sa Ayungin Shoal. Secret deals or gentleman's agreement. So, nung lumabas po yung balitang yon, bigla po ulit kumalat yung fake news patungkol kay Senator Trillanes at kay dating Pangulong Pinoy na binenta daw nila ang West Philippine Sea. Uulitin ko po, hindi po totoo yon. So, hindi po natin alam kung anong intensyon, kung bakit pinapakalat po ulit yung fake news na yun, ano? Siguro dahil gusto nilang i-divert ang atensyon ng mga tao at paniwalaan na naman po ang mga tao sa fake news. Nako, hindi uubra yan. Maaaring may maniwala sa inyo, pero may matatalino pong tao na aalamin ang totoo. Kaya nga po tayo yung nagtsatsaga na po ulit-ulit ibahagi, no? Ang paliwanag, ang katotohanan, para kahit papano, 1, 2, or 5 na makapanood nito, matauhan or malaman ang katotohanan. Ito po ang isang patunay na hindi totoo yung bintang na yon. Sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, na-dismiss po ang kasong isinampa laban kay Pinoy at kay dating Senator Trillanes. Sabi dyan, Ombudsman dismisses treason, espionage, Raps versus ex-Pinoy Trillanes. Ito pa po yung isa. Sabi dito, Ombudsman sees no treason, espionage in back channel talks on Scarborough. So nakalagay po dyan Scarborough Shoal. Ang topic lang po kasi ng back channel negotiation ni Senator Trillanes ay Scarborough. Doon tayo nagkaroon ng stand-up, di ba? Hindi po buong West Philippine Sea. So doon pa lang, malaki kasinungalingan na po yung bintang ng bentahan. Isa pa po, yung pong back channel negotiation ay pinagawa rin po ni dating Pangulong Duterte kaya Montulfo. Sabi dyan sa balita, after backdoor talks, Montulfo says China to withdraw ships near Pag-asa Island. Pinagawa po yan ni dating Pangulong Duterte at sinend po niya si Montulfo, kung di ako nagkakamali, bilang special envoy ng Pilipinas para sa China para po sa back channel negotiation na may kinalaman naman sa naging problema ng Pilipinas at China sa Pag-asa Island. So, hindi po illegal at wag po natin gawing malisyoso ang backdoor negotiation. Sa pagkakaintindi ko po, ayan po isang uri ng diplomatic policy or isang diplomatikong paraan para masettle ang mga dispute. So, aanyayahan ko po kayo ulit mga kababayan na panoorin niyo po ang video na ito. Pinaliwanag po dyan ni Senator Trillanes kung bakit hindi totoo ang bintang sa kanila ng mga fake news peddler na patuloy na nagkakalat ng fake news. Siguro talagang ginagawa nila ito para i-divert ang atensyon ng mga tao at sisihin ang ibang tao na hindi naman talaga gumawa ng mali. Para yung mga totoong gumawa ng mali sa bansa natin ay hindi masisi. Ang evil, no? So, kung kayo naman po itinatamad na panoorin yung video ni Senator Trillanes, no? At ayaw niyo pong magbasa ng balita patungkol dun sa pagkakadismiss ng mga kaso ni Senator Trillanes at ni Pinoy patungkol dyan sa West Philippine Sea, gamitin niyo na lamang po ang inyong common sense. Common sense po. Matatandaan po na nanalo tayo sa Hague sa mga kaso natin laban sa China. Yung pong pinanalo ng Pilipinas noong 2016 arbitration, sila Pinoy po nag-asikaso noon, admin po niya. So, gamitin po natin ang common sense natin. Kung totoong binenta ni Pinoy at saka ni Senator Trillanes ang West Philippine Sea, malamang sa malamang gagamitin po yan ng China para ipawalang visa, no? I-invalidate at gagamitin nila yon para sila ang manalo dun sa kasong isinampa natin laban sa kanila. Pero ano nangyari? Tayo po yung nanalo. So kung totoo po yung kinakalat ng mga troll patungkol sa bentahan ng West Philippine Sea, gagamitin po yun ng China laban sa Pilipinas para po matalo tayo sa mga kasong isinampa natin sa kanila dun sa UNCLOS or sa Hague. So common sense lamang po mga kababayan. Isa pa, kung totoo yun, panigurado pipiyok din po ang China at isisiwalat din po nila ang bagay na iyon. Pero halos mag-iisang dekada na, wala pong binabanggit ang China patungkol sa bentahan na yan. Uulitin ko, pwede po nilang gamitin yon, yung bentahan na yon, para hindi na po sila mahirapan ng kaka-water cannon, kakaharas at kakabuli sa Pilipinas para lamang agawin ang ating mga teritoryo. Sasabihin lang nila sa international community, binenta na ito sa amin ng Pilipinas, binenta na ito ni Trillanes at ni Pinoy sa amin. So, dapat magdesisyon na ang UNCLOS na paalisin na ang Pilipinas sa mga teritoryo nila sa West Philippine Sea dahil binenta na nga daw ito ni Pinoy at ni Trillanes. Pero again, hindi nga po totoo yun. So sana po ay gamitin po natin ang common sense natin at wag po tayong maniwala sa mga nanloloko, nanlilinlang
at nanggagago sa atin sa pamamagitan ng pagkakalat ng fake news. Kung matatandaan niyo po, si dating Pangulong Duterte ay umamin na inimbento lamang po niya ang mga foreign bank accounts na ibinibintang niya na pag-aari ni dating Senador Antonio Trillanes. Ito pa po yung isang balita patungkol dyan. Ayan po. So ulitin ko po mga kababayan, inaanyayahan ko po, panoorin niyo po yung video na ito ni Senator Trillanes. Nasa YouTube channel din po niya yan. Ang ating pong mas maunawaan yung ginawa niyang back channel negotiation at ng ating pong maintindihan kung bakit hindi totoo ang mga bintang ng kung sino-sino patungkol sa bentahan sa West Philippine Sea. Mga kababayan, huwag na po nating hayaan na fake news at kasinungalingan ng mamayagpag dito sa bansa natin. Huwag po tayo basta-basta maniwala, no? At kung napaniwala tayo ng fake news, magtanong tayo at magbasa. At kung may nagsasabi ng totoo, may nagdidebunk ng fake news, ibahagi niyo po, i-share niyo at inyo pong suportahan para mas marami pong makaalam. Ang pagkalat ng fake news at kasinungalingan ay isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit tayo naghihirap bilang isang bansa. Maraming po salamat sa panonood.